Hello guys, this is Benji Palaran Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur and online marketer. Magandang araw sa inyo lahat, and I'm excited to share this video for today. And this regarding about ano ba ang pipiliin mo? Pag-ibig loan versus bank loan. Okay, yan ang maganda nating pag-uusapan ngayon. Bago ko sabihin lahat yung mga details nito at mga advantage ng dalawang loan na ito, please subscribe to my channel. Press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking mga video. So, guys, at i-follow nyo ko sa aking Instagram para magkaroon naman ito. So, guys, let's do it and panoorin tong video na ito. Okay, maraming nagtatanong, maraming akong client or buyers, especially ano yung gagamitin nilang loan, home loan na ginagamit para magkaroon sila ng bahay. Alalahanin natin, ang pag-uutang or pag-home loan ay proseso sa pag-acquire ng isang bahay kung nasa developer kayo. Okay, maraming proseso at diskarte para makakuha ng sariling bahay or condominium. Depende ito sa transaksyon na gagamitin ninyo. But especially ang panalo dyan kung if you have a lot of cash, you can do a spot down or spot cash na tinatawag at sa inyong property. Sa mga tao naman na wala namang cash at meron naman silang konting ipon for their down payment, and they can leverage from pag-ibig loan or bank loan. Una is yung loan amount. So, alam natin, may requirement ang loan amount ng bawat isa. So, hanggang how much yung kayang yung utangin. Yun na ilo-loan sa inyo. So, unang-una sa pag-ibig. Sa pag-ibig is about 750,000 or 80% of property price if the house value is more than 1.2 million or 1,250,000. Okay guys, dito sa pag-ibig kasi may mga range to pagdating sa pag-ibig loan at meron tong table. Depende to sa laki ng hulog nyo every month. Yan. So, ang maganda lang dito, yung pinakamababa na 750,000, basta 20% down payment, then 80% loan sa pag-ibig. Basta po, dapat po walang mga problema like calamity loan, kung hindi kayo nakapagbayad ng calamity loan nyo, multi-purpose loan ba yan? Kasi makikita ng pag-ibig kung delinquent kayo sa inyong pag-uutang. Remember, still, maging responsible pa rin kayo sa yung finances at responsible rin kayo sa commitment nyo sa pagbayad ng loan sa bangko or sa pag-ibig kasi magkakaroon kayo ng bad record kung hindi nyo ito binayaran agad-agad. Hindi ka makakapag-utang ng home loan or housing loan sa pag-ibig. So, balik. Next is bank loan. The actual amount depends on your capacity to pay for a minimum of 400,000 up to 80% of the actual property value. Okay, may sinabi dito in the first line. Actual moment depends on your capacity to pay. Okay, mga buyers, kung ang mga hente ninyo or yung broker niyo kung nagtatanong, ano po yung kakayanan magbayad, huwag pong mahiya. Kasi inaalam na namin po kung may kapasidad kayong makabayad dun sa certain na bahay na yun. Ito yung bahay nyo, tapos ito yung kaya ng sweldo nyo. Diba? Kasi para ma-gauge namin kung ito ba yung perfect na home nyo para dun sa kakayanan nyo. We're not discriminating, we're just assisting you in knowing your needs pagdating sa real estate niyo, sa requirement ng bahay niyo, sa real estate needs niyo. Kasi hindi po kami manghuhula. Magtatanong pa rin kami ng mga question about the requirement at capacity to pay. Opo. So, huwag mahiya, maging honest kayo, lalo mapapadali ang proseso.
ng pagkuha o pag-acquire ng iyong dream home. Okay? Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Next is payment period. Okay, ang payment period is yung haba ng pagbabayad ng loan nyo. So, una sa pag-ibig is 15 to 30 years. Okay, depende po sa age po yan ha. May age limit tayo. Hanggang 60 years old lang po sa pag-ibig. At sa bangko naman is maximum of 20 years. Okay, depende pa rin po sa age yan. Magkaiba po ang kanilang requirements sa age at may requirement pa rin po sa capacity to pay. Yan. At yung age nyo. Halimbawa, kung 45 years old na kayo sa pag-ibig at 6 years old, bibigyan na lang kayo ng 25 years. Di ba? Kung sa bangko naman, 15 years na lang because of the age. Is that a discriminating? Medyo yun ang policy nila pareho dahil kasi nga syempre high risk na nagkakaroon na ng risk yung tumatanda. Kaya mas habang bata, bumili na kayo ng property, ng real estate property para sa inyo yung bahay at sa future ninyo. Kaya wag kayong maliit sa pagbili ng property. Tumataas ang property, tumataas ang real estate, tumataas ang lupa at bahay, mataas yun. Nag-accumulate ang presyo. Di ba? Rather than yung kotse, bumababa. But lupa at bahay, tumataas. Yan ang maganda sa real estate. Next is interest. Okay. This bit tricky to. Why? Kasi ang interest ay binibase sa situation natin for economy. At totoo yun. But I'll base it on the standards ng pag-ibig. So sa pag-ibig, it can be 4.5% as high as 11.5% depending on the type of loan you avail. So depende ha. Kaso ang good news ngayon, we are in the structure sa Pag-ibig Bayanihan Act 2. So kung gusto nyo malaman about Bayanihan Act 2, paano ma-acquire yun, I have a video. So I can provide the link on my description and you can watch the video para meron kayong kaalaman about that law. At ano yung benefit ng Bayanihan Act 1 and 2. At about pag-ibig naman, meron na naman tayong mga video about pag-ibig, ano ba yung advantage ng pag-ibig, paano mag-apply, ano yung mga requirement, andun tayo doon sa mga video link na ipoprovide ko sa description. Okay? Next is bank loan. Geared toward minimum wage earners whose income is not more than 17,500 a month. Interest rate is 4.5% to 6.5%. So, ang maganda sa bangko ngayon, honestly nga, sabi niya 4.5%. But, yan, alam ko, naka-freeze sila ngayon because of the pandemic. Ang maganda is 17,500 a month. But, it depends on the particular house. This is a row house. Okay? Row house. Yung pinakamaliit, yung social housing ang tinatawag, yun ang pinakamababang presyo at ang pinakamura, yung socialized housing na tinatawag namin. Yung mga row house, saka yun. Hindi po ito sinasabi na kung mahirap to, wala pong mahirap mayaman pagdating sa bahay. Okay? Ang benefit lang kung if you have more money, more space. Kung more space, more yung magiging benefits mo kung malaking lupa nyo. Kasi malaking garden nyo, you have a space for your family, you have your own, if you have your own hobby, like if you're a painter, you have your own space for your painting, ganyan. If you're a gamer, you have your own space for your gaming and collections, mga ganun. Yun yung nakikita natin sa mga well-known na artista or mga vloggers. They have their own connections and they have their own space. But mas maganda pa rin may sarili kang bahay dahil. Bakit? Kasi you're independent. Una na yun. Pangalawa is
peace of mind. Is priceless ang peace of mind. You have your own peace of mind. You have your own sarili mong lugar. May privacy ka pa. At walang gugulo sa inyo pagdating sa mga sitwasyon o desisyon sa buhay ninyo. Kaya, mas maganda may sarili kayo o nakabukod kayo sa pamilya nyo. Yun ang aking malalabi. So, yan is priceless. Okay? Walang amount ng pera papalit sa mga sinabi ko, especially peace of mind. Okay, guys. And before I give the last information about ano yung bank versus Pag-ibig, nakikita ko sa inyo na hindi kayo nagpe-press ng bell button sa aking analytics. So please, press the bell button naman para magkaroon kayo ng update sa aking mga video at mag-grow ang aking channel. Thank you very much. And guys, lastly is, so yung last is yung end of user financing. So ang end of user financing, kung how much or gaano kalaki yung pwedeng utangin ng isang maglo-loan. So sa Pag-ibig, for those who want to borrow up to maximum of 6 million. So, up to 6 million to guys. So, kung 6 million siya, tinatangin nyo sa akin, o 6 million, maximum pala, kaya ko pala kumutang ng 6 million. Oo, pwede. Kaso, depende pa rin yan sa hinuhulog nyo per month. So, may table ito. So, may table sila per million. Okay, ano yung loanable amount na gusto nyo utangin sa Pag-ibig. So guys, kung mababa yung hulog nyo, syempre mababa rin yung mga hiram nyo sa Pag-ibig. Kasi titignan pa rin ni Pag-ibig yung capacity to pay. Okay? Still, mag-check pa rin sila ng capacity to pay. If you want to learn about that, you have to get a seminar sa Pag-ibig. Nagbibigay sila ng seminar. Right now, I don't know kasi nga kung may online seminar sila, or you can ask your nearest Pag-ibig office about schedule for their seminar for their Pag-ibig. Kung malaman niyo yung proseso nila, ano yung mga qualifications, ano pa yung mga Q&A questions nyo about Pag-ibig loan. Okay guys? And next sa bank, you can opt to get a fixed rate for 1 to 5 years for competitive rates as low as 5.78%. That is usually subject to repricing after the period of time, which can go as high as 8.5%. Depende ito sa bangko na kukunin nyo at sa loan na kukunin nyo. Okay, sa bangko, maganda lang sa bangko, mabilis sila mag-approve ng loan kung kompleto ka magbigay ng dokumento at pasado ka dun sa loanable amount na gusto mong hiramin. So, sinabi nga dito yung capacity to pay. And may option ka to get a fixed rate for 1 to 5 years. Kaso dito, ang napapansin ko, as me, kasi nag-assist kami ng mga buyers or mga clients namin. Minsan may fixed 3%, 3 years, 5 years, at saka 10 years. But depende ito sa bangko. So, kung about 3 years, 8% yung interest for 3 years. Tapos, for 5 years, sabihin natin 7.5. But it depends. Promo nila yun Yun yung mga fixed interest nila. So, ang maganda ngayon, hindi sila magtataas ng interest right now because it's pandemic. Yun ang positive yan. Kasi nga sinabi ng Bangko Sentral, hindi sila magtataas. Yan ang good news sa atin. At ngayon, yung mga since up to December yung Bayanihan Act, so, yung mga nakapending na bayad at yung mga hindi na pagbayad ng ilang buwan, wala tong penalty. So, yun. But you have to check to your bank. Okay guys you need to check pa rin yung bank. Tanong nyo, huwag kayong matakot sa bangko, huwag yung takbuhan yung bangko. Kasi, tinakbuhan nyo yung bangko, masisira yung record nyo for your credit lines. Hindi na kayo makapaghiram in the future. Mababa na kayong maghiram ng home loan or any loan sa bank. Especially bank, very strict sila. At meron silang organizations for credit cards, so they will know if you are delinquent. Okay guys, may record sila.
Okay guys, yun ang masasabi ko sa inyo about sa bank. So, salamat sa papanood ng video. Please subscribe to my channel. At kung may natutunan kayo, please comment below kung may natutunan kayo or any suggestion about any topic about real estate. I'll surely work on that video in the future. And please like, share, subscribe to my channel. And please, press the bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video guys. And follow me to my Instagram guys. Maraming salamat sa pagpanonood at pagsuporta sa aking channel. Thank you very much. See you to another video. Bye guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.